Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang maray na aga po sa Indocabus, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan mga parata sa lado lokal, 11,000 na mga benepisyaryo kan Kamara de Sur nakaresibinin tabang sa gobyerno provincial kan Kamara de Sur asinman kan Department of Labor and Employment kabali naman ang opisina kan DSWD. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga nagtaragas na mga dalnaka sa kanal, sa kudngunyada, padagos pang kinakalkal, mano-mano na sanata pinapundo na ni Mayor Nelson Ligacion ang team kan clearing operation sa Naga. Sa iba pang detalyes o pamayukan na mga bareta sa lado lokal, Alin Riundanga baliktad ang paliwanag sa sinabi kaniya sa nagkuriyat na audio file kana pagpara yamyaman kani anda gusto nga mag-ibakwar kan nakalis na bagyong Pipito digdi sa laog kana syudad kana Naga. City, iyo ang nanginginot sa pinakadakol na biktima nin na scam. Construction material sa mga nagkararaot na mga harong kanda bagyong Christine asin bagyong Pipito sa probinsya ng Camarines del Sur, personal na ipinagtao kasudma ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, asinman Congressman Migs Villafuerte. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marhay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, 14.7 milyones pesos na kantidad kan piki ng mga sigarilyo na sabat duman sa parte kan probinsya kan Albay, na kumpiskar kan Philippine National Police Regional Maritime Unit 5, asinman iyan anda nagkakantidad 14.7 milyones pesos na kantidad kan mga piking sigarilyo na pinagaporbaran na ipalusot sa siyama na individual pasado alas 3 ni na pagkaaga ka na sudma Nobyembre 21 sa kadagatan na nasasakupan kan barangay kan na Marigondon na duman sa Piuduran sa probinsya kan Albay. Basado sa report, lunad nin bangka na siyam na mga individual na pariyo mga residentes kan Piuduran asin 368 na kahon nin mga sigarilyo nakatumbas ka na sambit na nga kantidad nin 14.7 milyones pesos. Pinagporbaran pa nga magdulag kan mga suspek kan na digdi sa inda mismong tuyo na itaob an bangka asin na ihapon an mga pinakiting mga sigarilyo sa kadagatan na aresto ang mga suspek asin na recover ang mga ebidensya na nasa kustodiya ngunyan kan ligaw emlit para man sa dokumentasyon asin na maray na disposisyon padagos pa ang investigasyon kung sa inhali ana na kumpiskar na mga kontrabandong piking sigarilyo. Iba pa nga detalyes ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal.
Iba pang detalyes kan mga barata lokal na gobyerno kan nagapahayag man na dai magiging magarbo ang selebrasyon kan kapaskuan. Masunod da ana City Hall kan naga sa kagadan kan palasyo kan Malacañang ngunya na Pasko mayo nin magarbong selebrasyon sa pakikisaro sa mga tinamaan kada magkasurunod na mga bagyo na naglaog sa parte kan Kabikulan asin Pilipinas. Saro sa okasyon kan na siyudad ni Naga sa kada Disyembre, iyo ang pinagaapod na Kamundagan Festival sa ngunyan dai pa masiguro kung aapiktaran ang sinambit ng selebrasyon na ini na kung saan pakikisaro kan lokal na gobyerno sa daipag selebrar kan magarbong Pasko sigun ki City Administrator Lito del Rosario kung magkaigwaman in selebrasyon sa Pasko magiging simple sa nasubot ini asin na marambong alagad digdi ana nasambit ng bagay and dai pa makumpirmar kung magkakaigwa nin presentasyon kan mga street dancing parade digdi sa laog kan siyudad kan Naga asin man kiri-kiti iyan sa panahon kan selebrasyon kan Kamundagan Festival. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Naga iyo ang nanginginot sa pinakadakol na biktima nin scam. Nanginginot ang siyudad Kinaga asin iyanda sa pinakadakol na biktima nin pang-scam sa riyon kan Bicol ngunya na taon na 2024. Basado iyan sa record kan Regional Anti-Crime o Cybercrime Unit, nasa 153 na kaso ang nairehistro sa intirong riyon. Ang piradigdi na i-file na dain na resolveran asin na iba pa kadaklan sa mga nabiktima ang online libel, estafa, anti-puto asin man buwayo resem Act of 2009 illegal access asin iba pa nasa 80% man sa mga kasong ini ang naresolveran asin daiman na subot ninda pigsasabi na nakakaalarma na ang nasambit ng numero kan kaso digdi sa parte mismo kan Bicol. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, dakol na dalnaka ang nagkataripo na sa mga kanal sa laog kan siyudad Kinaga pagkatapos na baon na ninuliman kan Bagyong Christine. Alagad da isubot ini kayang alion kan bagong diklager kan lokal na gobyerno kan Naga. Sigun ki Engineer Jewel Martin kan Solid Waste Management Office SWMO da kayang alion kan diklager ang mga nagtaragas ng mga dalnak sa mga kanal asin kinakaipuan na ining manumanon kan mga tauhan kan SWMO. Sering man pupo nan man subuot na linigon kan SWMO ang mga sapa sa laog kan siyudad Kinaga pag nagbabaan na tubig sa mga ini. Dagdag pa ni Engineer Jewel Martin, leksyon na subot ini sa sendang opisina ang pigdarakan Bagyong Christine sa laog kan siyudad Kinaga kaya mahagad naman subot sindan ni na freeloader sa lokal na gobyerno para mas mapadali ang trabaho sa paghakot ni na basura. Si Mayor Nelson Ligacion mantang kadakol pang basura digdi sa laog kan na siyudad Kinaga anday nahakot sina nalilinig. Sering man ang mga dalnaka sa mga kalikan na siyudad Kinaga pinagpapundo na and team kan clearing operation digdi sa laog Kanaga tamapadaradanin tao duman subuot sa probinsya kan Catanduanes. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. 33 anyos na driver sa Sabang sa laog Kanaga dako pa sa ginibong drug bypass operation. Boyet Paderes sa detalye.
pwedeng dahil muna makapamasada ang tarong driver na tagadyan sa barangay Sabang Kanilimada kung sa isinang ibong bypass operation kan mga pulis kasunod mga pagkauto. Ang suspect bilistong si Jumar, residente kan sinambit ng barangay. Base sa report kan Police Station 1, sa paagit ni Police Major Ray Alvarez, nakabakat min siya buwan taro sa mga tauan kantidad 500 pesos. Kan ramalat ang suspect na ko sa posisyon kay ni ang kapat pagplastik na siya na may laog kapag tutubulang illegal na droga na dahil paalam kung piraan kantidad. Ang suspect tulos naman na sinakatan magkakaligong kaso para sa BBS News. Buhit Paneres. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, ansala sa pag-implementar nin proyekto mantang day pa aprobado digdi sa laog Kanaga saro sa panibagong mauot idagdag kanda alkalde kan lokal na gobyerno Kanaga sa annual investment project EIP para sa taon 2024. Iyo ang proyekto nindang pagdagdag nin mga proyekto asin mga programa kan apat na mga opisina na igwaning kantidad na 62,537,060 pesos asin an saro sa proyekto digdi an pig implementar dawa mayo pa ni na prosopesto asin na iyanda dai pa aprobado kan na konsiyo kan siyudad Kanaga ana mga proyekto na dapat pigi implementar sa Naga asin man tinatauanin na pundo kinakaipuan nag-aaram an konsiyo kan Naga tanganing aprobaran ini kung dapat ipagpadagos an project o kinakaipuan na bugta kanin pundo. Alagad ang bagay na yan dahil nag-agi sa kamot kan na konsiyo kan na siyudad Kanaga pigpatrabaho na ni Mayor Nelson Ligacion anasambit ng proyekto ngunyan palang mahagad nin approval sa konsiyo Kanaga kan Martes, Nobyembre 19 sa sesyon regular kan Sangguniang Panglunsod Kanaga pig sumitor duman ni Nelson Ligacion alkalde kan siyudad Kanaga ang sarong Executive Resolution number 2024-10 na mauot kaning idagdag ang kantidad na 62.5 million na pesos para manda sa nasambit ng mga proyekto asin programa na idagdag sa EAF 2024. Ana saro digdi nagkakantidad na 1,290,060 pesos para man sa dialysis center kan Naga City General Hospital asin dugang na 402,000 pesos para sa automatic power supply and utility cabinet kanasambitan ng ospital. Sigun na Kiranyula ang dialysis center kan Naga City General Hospital piggigibo ng unyan. Alagad iyan piggigibo na daiman approve ang budget sa laog mismo kan konsiyo kan Naga. Nagbuot na naman si Mayor sa langgawi ini kan na local government code o sala sa gawi kan na local government code of 1991 ninuli ta kinakaipuan mo na magkaigwanin approval ang konsiyo bago pa man mag-implementar huli taan na konsyal an may kapangyarihan o karapatan sa pagdesisyon sa budget kan lokal na gobyerno bako mismo si Mayor Nelson Ligacion na iyon na sana nagbubuot maski mayo nin approval ang Sangguniang Panglunsod bako sana ini an inot na kaso kung sa ina na inot na mag-implementar nin proyekto ang lokal na gobyerno kan Naga bago pa man maaprobaran ang budget kan konsiyo. Haloy na ining tuyaw ni Konsyal Uying Rosales kinakaipuan subuot masunod ang tamang proseso para sa tama asin maray na paggugobernar kan Naga. Alagad kadaklan sa konsyal mayo nin girong-girong sana ulit na i-implementar na ang nasambit na mga proyekto dawa sala ang mga programa na pinagsunod asin day aprobado kanda konseho kan siyudad kan Naga. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Application filing sa Naga rinuso kan mga mauut magkuakan career service examination. Darrell Banyas sa detalye. Rinuso ang application filing sa siyudad ni Naga kan mga mauut makapag-exam sa career service examination pen and paper test kan Civil Service Commission. Ini para sa bulan kan Marso sa masunod na taon. Pinahayag yata ni Daisy Ponsalan Barres,
sa ilok na aldawkan schedule, may mga daing nakadumang sa venue digdi sa Naga, alagad umilabot pagiraray sa 593. Ayo ang numero kan mga aplikante. Nagtutubudan sa nabit ng opisina na daing naapektaran kan mga nag-aging bagyo ang desisyon kan mga maawat magkua kan sinabit ng eksaminasyon. Mientras tanto, nagkaigwaman din adjustment duman sa probinsya din Catanduanes na imbes na mag-agi sa new normal wait list o an enlist system online, mapawalk yun na sa nasubuot sila na pupunan ini sa Nobyembre 25 bilang konsiderasyon matapos na maglama sa ang super typhoon na si Pipito sa sinambit ng probinsya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Construction material sa mga nagkararaota o nagkararautan ni Harong kada Bagyong Christine asin super typhoon na Pipito sa probinsya kan Camarines Sur. Personal na itinao kasudma ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte. Boss Oka Isminda sa detalye. Halos maluha-luha na pinag-resibi kan mga benepisyaryo kan nagan mga nagkararautan ni Harong as igdi sa probinsya ni Camarines Sur, partikular ang totally damaged kasugma halos mga ini bakutot na bribitpit mga construction material arog kan yero plywood kukulamber pako asin na iba pang mga construction material na pinagaduhol kasugma mismo ni Gobernador Luigi, Congressman Elresen, Congressman Migs mga construction material dakulang tabang sa mga nagkararautanin Harong igdi sa probinsya ni Camarines Sur na kunsain na damot subot sa record kan probinsya na ideklarang totally damaged na konsen ini na pinag-irimbitaran sa Kapitolyo Provincial Ground tanganing formal na resibihon sambitan ng mga construction material. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Planong aquaculture sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Higut na pinag-aadalan kan Sangguniang Bayan. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayagan ni Vice Alcalde June Aguilar kana Sangguniang Bayan kana Kabusaw, Camarines Sur na matapos na mag-presentar sa indah ang taga-PIDMEX. Sinabi ka na Vice Mayor na magayon ana plano na magabugtak ni agriculture industry sa Banwaan ni Kabusaw alagad ini ang subot higot na pinag-aadalan kan mga membros kan Sangguniang Bayan. Invited po nga ng session ang Officer LP Mix, ano ang mga magiging effect kaniyo ng katuyang aquaculture kung iniyo ang ininvest nila mga sugpo, tilapia, ano sa imako ang tubig, ano ang disposal kani baka kung makaraot sa katuyang kadagatan. Kaya po, ang gabos po, masusing pinag-aadalan at re-research ng members of the Sangguniang Bayan para lang po mapaayos ang Banwaan ng Kabusaw. Parte, kanagig magapahayagan ni Vice Mayor June Aguilar, kanini, ang makaulay ka na BBS Patron, dapit sa planong aquaculture investment industry na imumukta sa Banwaan ng Kabusaw, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang kontrobersyal na opisyal kan City Hall na si Alin Riondanga nagpaliwanag na alagad kabaliktaran kan mga sinabi niya na nagkuriyat sa audio file. Sa payag ni Alin Riondanga, nagpaliwanag niya sa naglakop na audio file kana sa iyang pakikipag-ulay sa Taganaga sa Pagcor Evacuation Center kan nakalis na bagyong si Christine asin man bagyong
si Pipito manungod sa iyang pag-atubang sa mga mauota makalaog sa nasambitan ng evacuation center. Sigun Kiryundanga, aram na subot ninda ang posibleng kusog kanduros na darakan bagyong Pipito kaya dai pwede na rabukas asin na magparapalaog asin na magpaluwas kaya kinakaipuan na magsarado. Alagad dai man subot gustong sabihin na dai kinakaipuan na mag-akomodar pa. Siring man dawa na daa sa oras nin rimalaso maakomodar na ng gada sinda ninuli tamay espasyo pa. Alagad susug sa iyang pigsasabi sarala sa nagkuriyat na audio file na inako niya na siya talaga ito asin siya ang nagtataram. Malinaw kayang sinabi kani na nasa listaman umayo pag-abot alas 5 nin paghapon mayo ng papalaugon sa evacuation center sa pagkor ninhulita sa saraduan ini. Siring man daipaman nagkukusog ang duros dai na sinda nag-aakomodar pa hulita mayo na da subot nin espasyo asin pano-pano na ana pahayag ni Riondanga iyan sarala duman sa video file na kung saan sinabi kani. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Paabot sa 11,000 na mga benepisyaryo kan Camarines Sur ang nakaresibinin tabang gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Katabang ang mga ahensya kan Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, kasugmang aldaw kan Huwebes, Nobyembre 21, duman ginibo sa Kapitolyo Provincial o Capitol Complex sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Sa ginibong Relief and Rehabilitation Caravan sa panginginot ni Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man Congressman Elry Villapuerte. Yaon man ang pag-abot ni House Speaker Martin Romualdez asin personal na itinao ang 3,000 sa kada sarong benepisyaryo kan tupad asin 5,000 pesos para man sa akap pati naman sa PPE. Apwara kanda nasambit na nga ayuda nga naresibi igwaman nin libreng check-up asin na mga bulong sa Medical Hospital on Wheels. Arog kanda pinagaapod na eye clinic, dental asin na laboratory asin mainit na pagkakan atud kan Kapuarte Mobile Kitchen na kung sain mga programa na itinao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin band ni Congressman Elry Villapuerte. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, regular and monitoring kan mga presyo kan barakalon sa merkado publiko kan siyudad Canaga. Iyan uli man kan price freeze na ipinagpapasunod kan naga poon paman kan bagyong Christine na madurar na 60 dias kaya mayo nin dapat na maghiro kan na presyo sa laog mismo kan na merkado. Pwedeng abuto nin kaso an si isay man na mabalga base sa ordinansa kan price freeze. Oya Simon Florendo, pamayukan na merkado publiko kan naga. Halos regular po ang samuyang monitoring kan mga presyo because igwa kita ning under state of calamity kita. Mga 60 days po yan na dapat mantinido. So presyo na pigtalaan kang Department of Agriculture sa DTI. Kansuhapon nga ni po, nagpaikot ako giraray, nag-report sa kuya na mayo maning nagsubra duman sa pigtalaan na presyo kang DA sa kang DTI. Dahil may pagmando po ang gobyerno na dapat dahil maglampas duman sa price ceiling na pigtao kan Department of Agriculture sa DTI. Kaya siring man po kaya na nangyayari digdi sa merkado publiko. So, Artiyan kan mga pahayag ni Mon Florendo. Sa presyo kan karne, nagdadanay na 330 pesos
anda presyo kan karni uli ka na price ceiling kaya mayo nin paglangkaw sa presyo kan karni dyan sa laog kan na Naga City Public Market uli tayo ni aram kan mga negosyante na kun sinda mapalangkaw ni na presyo basado sa price ceiling kana karni pwede sinda nga mapamulta uyan pahayag ni Mon Florendo. Ibo, 330. May price ceiling po. Hindi man naglalampaw ang sa tuya po mga parasyenda. Easy man po ninda yan na at the risk po kung maglangkaw sinda, di mapinalize saran sindang kalangkawan pati ang multa. Artiyan kan paayag pa ni Florendo, luway-luway na nga nakakabalik and mga negosyante sa baba kan Naga City Public Market alagad bako pang gabos ninuli ta 100% kan mga istol sa baba ang totally damaged sa baha kan na Bagyong Christine ini inabot nin 571 na mga tindahan an iba sa mga may sadiri nin tindahan daipa nakakapuon magtinda hulit ta na ubos na naraot an sa indang mga paninda durante kan magtamaan baha sa laog kan siyudad Canaga. Uya pa si Mon Florendo. Nagkapiran, hirap po nin Diyos na nakaka-buwelta na po ining sa baba. Totally po 100% talaga, totally damaged ang mga tindahan dyan sa baba. 571 na tindahan yan na 5 aldaw na nalubog. Ang ngunyan po, nakarilinig na sinda. Igwa na lang po nagkapirang dahil pa nagdi-display ta. Ano man niya ako dahil nakadisplay? Mayo pa na ang pang-display ta. Intero nagkaturunaw, nagkasaranog kang baha sa indang paninda. Pero ano na po, ning normal na pang operation, lalo na sa second and third floor kang Naga City people. Mientras tanto, sa mga may utang onday nakabayad pa kan mga nakalis na mga bulan o taon sa renta kan istol dyan sa laog mismo kan Naga City Public Market. Dai pa ini napagpag-ulayan ninulitan nakapokus mo ng unyan ang merkado kung paano maililibre sa renta ang mga negosyante na naapiktaran kan baha para man sa Bagyong Christine. Uya pa si Mon Florendo. Nagkapira naman lang po yan na igwaning morosidad. Siguro saka na po yung itatakil. Ang importante na muna po, si pakiulay kan mga stallholders na malibre sinda sa rental kung saro o duwa o nagkapirang bulan. Urog na po dyan sa ground floor. Mientras tanto, apuera kan na pirang bulan ng libreng renta sa mga negosyante sa laog kan na Naga City Public Market. Posibleng makaresibi manin cash assistance ang mga negosyante. Peg-aadalan man ngunyan ang space stimulus program sa parte kan merkado publiko kung pwedeng pautangon ang mga negosyante sa laog mismo kan Naga City Public Market na mayo nin interes. Uya si Mon Florendo. Po pighasis ining cash assistant, apuera po kay ining ano po digdi, ining reprieve or waiver kang rental, monthly rental kang tindahan. Igwa po ning cash assistance, apuera po kayan, siguro layan mi man ngunya sa sangguniang panglungsod itong business stimulus program na kung saan nagpapasubli ang syudad ning para sa kapital na mayo po ning interes. Ginibuta po yung kang pandemya, ngunyan po, pigproporponir po giraray sa sangguniang panglungsod, asin hinahanapan lang po ning prosopuesto para may awad-awad na pundo para matuwangan ta ining mga negosyante ta mga taga-Naga urog na makapag-pundar po giraray ning kapital para sa mga si Mon Florendo, anda pamayukan Naga City Public Market. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, generally peaceful ngunyan ang banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, pagabot man sa lado kan Pas Orden, pirang simana na o bulan na mayo nin mga krimen na nangyayari dyan sa banwaan kan Pasakaw. Iyan uli man kan regular na pagpapatrolya kan mga miyembros kan PNP urog na kun banggi, kaya daiman subuot natatawan ng pagkakataon na makabuelo ang may maraot na kaisipan. Uya si Police Major Alcomidas, Chief of Police kan Pasakaw, Camarines Sur.
okay man po digdi. Generally, peaceful po ang sitwasyon digdi sa Banwan ng Pasakaw. May man po sa monitoring, may man po kami dyan mga monitor illegal drugs. Kaya po may git man po ang monitoring ng Port Authority. Kasi man po, okay man po digdi. Generally, peaceful po ang sitwasyon digdi sa Banwan ng Pasakaw. Ang mga kapulisan na po, 24 hours po yan, nagpapatrolya pagbanggi hanggang maagahon para po masigurado na mayong mangyayaring anuman na untoward incident para po maprotektahan kang mga residente kang Pasakaw. Si Police Major Al Comidas kan Pasakaw, Camarines Sur. Salbado ang pantalan o port kan Pasakaw sa paglaog asin na pagbagsak kan mga illegal na mga kontrabando. Kabali na ang illegal na droga. Inihuli ta regular ana pagmonitor asin maigpit ang pagbantay kan PNP Coast Guard asin man kan Maritime Police. Uli kani dahil nakakalusot nasambit na mga kontrabando dyan sa parte mismo kan pantalan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Kabali na ang illegal na droga, uli kan na puspusa na monitoring nagpinagigibo kan mga ahensya kan gobyerno. O yan payag ni Major Al Comidas kan Pasakaw. May man po sa monitoring, may man po kami dyan mga monitor illegal drugs. Kaya po may git man po ang monitoring ng Port Authority kasi man po kan mga kapulisan para masiguro na pong dahil dyan makakalaog. Partiyan kan mga pahayag ni Police Major Al Comidas kan Pasakaw, Camarines Sur. 10 pang barangay kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ang sagkod nyo niyan, daipan na idideklarang drug cleared barangay kan PDEA asin man kan DILG. Siyam pasana na barangay o siyam pasanang barangay anda na idideklara bilang drug cleared sa 19 barangay na sakop kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sigun ki Major Al Comidas, gusto ninda na kapag idineklara na cleared ang sarong barangay, nakakasiguro sinda na mayo na ning user as in pusher na naglalaog sa nasabing mga barangay. Uya si Major Al Comidas kan Pasakaw. May po kami, may 10 pa pong barangay na cleared. Pero po kaya, baka may mga for drug clearing naman po kami na barangay. Pero sinisiguro po kaya na dapat pag dineclared ng barangay, talaga pong cleared sila na may na po talagang present in drug user or drug user. Kaya po disliving po ang barangay digdi. Kaya po intensified na po ang monitoring digdi para pag may mga identified naman kami, tulos-tulos po kami mag-conductor ng anti-illegal drug operation. Si Major Al Comidas and Chief of Police kan Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mga tugang iyanan ka tiripunan kan mga barata alas 7. Nakaibanan niya ito sa ito yung mga pagiriba sa luwas sa asin man sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Papis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos po kan sa ino pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado.